Ay, magandang gabi ho mga boss. Magbigay tayo ng reaksyon dito kay Sara Duterte. Tungkol sa kanyang kapasidad. Ang edge ko is yung kakayahan ko na gumawa ng mga mahihirap na bagay. Ang kapasidad daw niya ay gumawa ng mahihirap na bagay. Ayan. Pakinggan natin siya ha. Tibay din ito, no? Yun yung ang edge ko is yung kakayahan ko na gumawa ng mga mahirap na bagay. Yun yung core ko talaga. Core competency ko. Kasi Tibay nito. Kapasidad daw niya gumawa ng mahihirap na bagay. Mahirap talaga. Mantakin mo yung, lanusin mo yung 125 million in 11 days, mahirap yun. Diba? Tsaka yung pagmumurahin mo yung mga tao, ano pa, maraming mahirap na ginagawa. Sapakin mo yung sheriff. Walang kaso, matibay talaga to. Magaling to. Boboto niyo ba ito? O tuloy mo, baliw. na hindi mo ako madaling matakot eh. Kung ano, yun ang mabigat dito, hindi raw siya madaling matakot. Ba't ayaw mong makipag-debate kay Labri Granada? O mamaya, pakita ko sa inyo, ha? Tsaka ba't hindi mo hamunin yung mga hindi ka sumasagot na eh. Tameme ka na doon sa kay Labri Granada eh, nahamon ka ng debate eh. O, diba? Tuloy. Tatay ko nga, si President Duterte, pero hindi natatakot sa kanya eh. Wala ka matakot ka sa kanya eh. Iisa tumbong nyo. Nahamon ka ni Labri Granada. Ng debate, ba't di ka kumakasa? Di ba? Tuloy mo nga, matapang to eh. Teka, kung matapang ka, ba't ayaw mo harapin yung mga kaso mo? Di ba? Tuloy. Hindi mo ako madaling mapasunod. Spoiled brat ka nga, tanga. Paano ka madaling mapasunod? Ang gusto mo, ikaw ang nasusunod. Ganun ka tawag dito? Hindi ko ma-describe eh. Oo. Ang hirap. Paano ka susunod? Spoiled brat ka nga eh, di ba? Ang tawag dito. Krung-krung. Hindi mo ako madalas sa tulad yan, magsasama kayong lahat dyan, tapos ako mag-isa dito. Hindi mo ako matatakot sa ganun eh. So, yun talaga yung kapasidad ko. Kaya pala 16 ang tatag dito. Abogago mo, ha? Kung wala ka kasalanan, ba't ka kukuha ka ng katakot-takot na abogado? Doon lang mga friend, bukong-buko na to eh. Di ba? Pero, nga, hindi ako maasang makukumbikto sa Senado. Labo. Yung competency ko. Kaya ko gumawa ng mga mahirap na bagay. Tatayuan ko yung mga mahirap na bagay. Tatayuan daw niya yung mga mahirap na bagay. Ba't di mo tayuan? Sa 25. Tumayo ka ron sa Kongreso. At ikaw lililitis ka na. Para makita natin yung sinasabi mo, di ba? Hindi puro daldal. Yung mag-a-acquit dito, tignan niyo yung tsura nito. Sinabi nila, ako daw ay tungkol, ako daw ay baliw, ako daw ay wala sa tamang pag-iisip. Ano bang sabi ko sa inyong lahat? Tama. Lama lahat ang sinabi mo. Tama ang mga sinabi nila. Ikaw ay wala sa tamang pag-iisip. Pagbantaan mo ba naman yung buhay nung, di ba? Tsura ng mukha. Mga senador, ito. Yan ang inaano nyo. Mahiya kayo. Ito pa. Kamay na bakal ang ipatutupad ni Vice President Sara Duterte laban sa mga kurap sa gobyerno sakaling maging Kamay na bakal baka mo. Di yung kamay niya, ituktok niya sa ulo niya dahil kurap siya. Paliwanag niya yung korupsyon na kinaka-involve niya.
Labas niya yung mga ninakaw niya, yung mga salin niya, lahat. Oo. Oh, kamay na bakal. Yung ulo niya, tuktukin niya, oh, di ba? Tangina. Pangulo. Kasabay nito, nagbabala rin ang Vice Presidente sa tila normalisasyon na ng kahirapan at kawalan ng pag-asa ng mga Pilipino sa ilalim ng Tangina, panahon pa nung tatay mo yan. Tangina. Ano ba yan? Yung tatay mo pa, nakakulong na pala. Yung mga kapatid mo. kasalukuyang administrasyon. Tahasang inihayag ni Vice President Sara Duterte. Nagagamit siya ng kamay na bakal laban sa mga tiwali sa gobyerno sakaling pala rin siyang maging susunod na pinuno ng bansa. Putang ino. Ayop ano? Kamay na bakal. Putang ina. Ano ba yung mga lumalabas na yan? Ano to? Reels. Puro kagaguhan ano? Pero marami hong tanga na nakapapaniwala to. Oo. Parang napakatino niya, napakalinis niya, di ba? Putang ina. Ang dapat nagsasalita niya si BP Lenny, hindi ikaw. Oo, His Excellency. Ha? May 2 taong ka pa para tapusin mo itong mga to. Oo. Kawawa ang Pilipinas. Kawawa ang Pilipinas. Pag ito ay nagtagal pa. Tana, isipin ninyo, no? Gaano hirap ang inabot ng mga Pilipino rito sa mag-ama na to. Oh? January 1, pag hindi nyo na modernize yan, umalis kayo. Yun yung gusto niyang gawing modernize ang mga jeep. Wala na yung bulok, puro bago na, nagaling sa China. Oh. Ha? Mahirap kayo, putang ina, sige. Magtiis kayo sa hirap at gutom, wala akong pakialam. Ang ina ninyong lahat. January 1, pag hindi nyo na modernize yan, umalis kayo. Mahirap kayo, putang ina, sige. Magtiis kayo sa hirap at Oh. Putang ina, Duterte pa rin ang Duterte. Tang ina, anong klaseng ano to mga friend, ano? Malaki talaga ang sindikato to. Sabi nga Davao Mafia talaga, masyado malaki. Hawak niya lahat eh. Hawak niya lahat. Militar. Na Supreme Court, Senado, lahat hawak niya. Paano lulus? Ano? Buti na lang nga nahuli to sa dahig eh. Oh, yan oh, sayo. Be, buti nga. Ha? Be, buti nga. Magtiis ka sa dahig. Oh. Sabi dito sa... Eto, reels din to. Tatawanan siya. No, mga boss? Eto, bago lang to mga boss. Oo. 1 day ago. At may 102,000 views ha. Digong, maraming supporter na Hapon. pati sa Hapon. Puta, ano ba namang katangahan yan? Nakalat pala tong Pilipino ng mga tanga. Problema rito, Hapon. O, pakinggan nyo to, Hapon. Inilahad ng isang Japanese human rights advocate kung bakit maraming Hapon ang sumusuporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi kaya yakuza yan. Utangin na. Pati Hapon. Ang puta ko. Alam kaya itong Hapon na to kung ano sinasabi niya. Alamin ang detalye sa report ni Guy Saito mula sa Tokyo, Japan. Ibinahagi ng isang Japanese national ang positibong impresyon ng mga Hapon kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. You know, I have a very good impression when President Duterte met our emperor in Japan, and he behaved very good, and Japanese people really appreciate. Alam nga naman, katanga naman itong Hapon na to. Siyempre, Prime Minister yung siyempre magtitino siya, alam nga na murahin niya yung Hapon. Nawala tuloy yung bilib ko sa Hapon. Dahil dito sa Hapon na to. No, ano ang pangalan nito Hapon na to? Former President Duterte, maraming Japanese human rights Japanese human rights advocate. Puta, ang putik ko. Yung Hapon matinong bansa yan eh. Pag may mga nai-involved dyan sa korupsyon, di ba, naghahari-kiri? Oo. Puta, ito, ibang klase ito Hapon na to. Pero yung mukha niya, mukhang ano nga ito eh.
Hindi kaya Yakuza to. Hindi nyo makikita yun. Ayan, oh, yung mukha niya. Oh. Pakinggan natin sinasabi nitong hapon na to. Appreciate it. Ayon kay Shunichi Fujiki, nagkaroon ng magandang impresyon ng mga Hapon kay Duterte, lalo na sa naging asal nito sa pakikipagpulong noon sa Emperor ng Japan noong 2017. Dagdag pa niya, tumatak din ang malapit ng pagkakaibigan ng dating Puta na, inuuto lang kayo. Emperor daw. Emperor pala eh. Siyempre, alangan naman pakitaan yan ng kademonyohan ni Duterte. Di ba? Siyempre, matino siya dyan. Behave. Oh. Eh baka nangungutang pa yung Pilipinas sa Hapon. O, di ba? Oh, tuloy. Nakakatuwa itong balita ito ng SMMI. Truth doesn't matter. Pangulo kay yumaong Prime Minister Shinzo Abe. Prime Minister Abe, who was assassinated, unfortunately, but he's the only one who was invited Yung Abe yung na-assassinate, eh, di ba? May nabuisit. Oo. Pinatay. to Mr. Duterte, President Duterte's home as a friend, right? So this is one of the reasons that I admire President Duterte, and now he's in a very bad shape, in a very bad health condition. Sa isang privileged speech noong March 11, nanawagan si Fujiki sa United Nations Human Rights Council para sa interim release ni Duterte dahil sa kalagayan ng kalusugan nito. Kasalukuyang nasa ICC Kung ano, Pilipinas ka eh. Hindi pinagbigyan, ikaw pa Hapon. Ano ba pakialam mo dito sa Pilipinas? Oh, di ba? Ang pakialam mo dito, eh dami pinapatay yan. Alam mo ba yung sinasabi mo, Hapon? Human crimes against humanity, kaso niyan. Samantala sa Japan, pag merong na-involved na korap na politiko, papakamatay. Oh, kaya nga maunlad yung Hapon. Oh, di ba? Eh, dapat tong Hapon na to eh, ano to eh, dito. Matanggal sa pwesto eh. si detention facility ang dating Pangulo, kaugnay ng kasong crimes against humanity na may kaugnayan sa war on drugs. Hindi kinikilala ni Duterte ang jurisdiksyon ng ICC sa kanyang kaso. Nauna nang tinanggihan ng ICC ang kahilingan para sa kanyang pansamantalang paglaya o interim release. Plano naman ng Japanese at Filipino community sa Tokyo na magsagawa ng conference upang talakayan ang issue at Marami rin sila, ayan oh. Marami rin palang tanga rito sa Hapon, no? Oh, dami rin, no? Alam, pera talaga itong si Duterte, no? makita ang kanilang suporta sa dating Pangulo. I was thinking to hold a kind of conference within the Japanese society, first of all, and to have kind of to support, or this is injustice. So not supporting Duterte or not supporting Duterte. It's nothing to do with the support, but this is injustice. So we have to counter with the injustice. So I was thinking to Di punta ka doon sa dahig. Ikaw ang magano doon, sabihin mo, injustice yung dahig. Ano ba to? Tangin, sakit ang ulo ko dito sa Hapon na to. have a conference in Tokyo or Congress building. Patuloy na magpaggiit ang hustisya ng Filipino community sa Japan para ipanawagan ang paglaya ni Duterte. Isa sa mga grupong nangunguna dito sa Japan ay ang Republic Defenders for Peace and Unity o RDPU. So the people in the Philippines and Filipino society and abroad, please stay strong and unite each other, because your voice is most important things, and maybe we can change the narrative which was manipulated by certain power. Naniniwala si Fujiki na inosente ang dating Pangulo at dapat itong makalaya upang mabigyan ng tamang gamutan. At kung siya raw ang masusunod, gusto niyang sa Japan magpagaling si Tangin to, gago rin to, no? Hindi ka naman taga rito eh. Ba't naniniwala ka walang kasalanan yan? Time yung sintensya. Parang tanga rin tong Hapon na to, no, sa totoo lang. Duterte. We really need to get him out of the jail, and he doesn't deserve to be in the jail. He deserves to be back to Philippines to get the medication, or Tangin na ka, tindi tong Hapon na to, no? Ha? Ba't ngayon ka lang lumitaw? Oo. Ngayon ka lang lumitaw. Oh, daming pera siguro, pati itong Hapon na to. Di kaya Yakuza to? preferably I want to take to Japan
to get the medication in Japan so that he will be safe. That's my take, and that's a message to the Filipino people. Sa ngayon, Nanonood kaya itong hapon na ito ng nangyayaring investigasyon? At kung anong kaso ang kinasasangkutan nitong si Duterte, hapon? Hindi mo ba alam hapon kung ilang tao na namatay dito? 30,000 doon sa war on drugs niyan. Hapon. Ay naku, pati hapon. Lakas ng influensya ni Tanganisim virus hanggang ang dami talaga all over the world. 19 hours ago ito. Palace official challenge BP. Palace officials challenge BP. Yuse Claire Castro. Si Yuse Claire to. Hinamon ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro si Vice President Sara Duterte sa isang debate. Binatikos din ito si VP Sara at kinumpara pa sa nagdaang bise. Anytime, basta hamunin niya ako, okay lang sa atin. Up for a debate si Palace Press Officer Claire Castro laban kay Vice President Sara Duterte ayon sa kanyang personal vlog. Kay VP Sara, mukhang nga hindi lalaban dito kay kay Lovely. Sa akin pa kaya. Anytime, basta hamunin niya ako, okay lang sa atin. Walang problema. Diba? Usap kami. Anong plano mo sa pagiging presidente mo? At tatanungin ko siya, bakit ka laging fake news? Ganon. Binitaw Alam niyo mga friend, parati kong sinasama sa dasal ko si BP Sara, ay ito si BP, ay dito si BP tuloy, si Auntie Claire. Oo, totoo lang. Nakakatakot to. Buhay niya katapat dito. Mas masahol na ho ito kay Percy Lapid. Mas matindi na ho ito kaysa kay Percy Lapid. Marami ho eh. Hindi ko maintindihan mga friend. Paano kung wala si Claire Castro? Minsan natatanong ko sarili ko eh. Paano kung walang Claire Castro na sumasagupa dito sa mga fake news na ito, mga didilis na to? No? Araw-araw ko ito pinapanood ko doon. Pupuyat ako sa gabi. Oh. Nakakatakot to. Buhay ho nitong nakatapat eh. Kaya parati ko na nagdadasal din. Sinasama ko na ho sa akin dasal. Sama nyo na rin. Oo. Mantakin mo, paano kung walang Claire Castro? Na sumasalubong lahat dito sa mga kung ano pagsasabi nito mga to. Tuloy natin. nito ni Yuse Castro sa gitna ng pahayag ng political commentator na si Lovely Granada na ayaw niya makipagdebate sa Duterte supporters. Isa pa to eh, si Lovely Granada, marami na rin hong death threat yata to eh. Oo. Pero matapang. Tapang ho itong babaeng to. Sikat na ho eh. Ayan siya oh. Ayan siya oh. Siguro nakikita nyo, matindi ho ang paninindigan nito. Dahil ang bise lang ang gusto niyang harapin. Pero kung kay Granada daw ay hindi sisipot ang bise, paano pa raw kaya kung siya ang makakatalo nito? Sa panayam ni Granada sa The Spokes ng Billionaire News Channel, nanindigan ito na hindi niya kailangan ng posisyon para debatihin ang bise dahil isa siyang Pilipinong pinagsisilbihan ni Vice President Sara Duterte. But are you ready? O, diba? Lahat naman ito, public servant natin to eh. Magmula sa presidente hanggang sa ano naman. Puro, dapat nila tayong pagsilbihan dahil taong bayan nga nagpapasweldo sa kanila, di ba? Pero iba eh, iba ang dating, no? Binubusabos nila ang mga... Tuloy. If someone challenges to a debate, are you willing to debate with the DDS? No, I'm only willing to debate with VP Sara Duterte. Wow. Bahagyang sumang-ayon din si Castro sa isang comment na tila talo raw sila ni Granada kung murahan, patayan at nakawan umano ang labanan. Suko ako dun. Pagkamurahan. Pag murahan na. Mukhang wala ring laban si Lovely sa murahan. At wala rin tayong panalo kapag paramihan ng assassin dahil wala tayo, zero tayo dun. Sinusugan din ni Castro ang Yun ang nakakatakot. Auntie Claire. Alam mo palang maraming assassin to eh. Oo. At hanggang ngayon, hindi pa nabubuwag yung Davao, yung sinatawag na death squad nito.
Wala pang nahuhuli yata, di ba? Marami yan. Oo. Sabi mo nga, marami, di ba? Oo. Yan pagmumukha niya, no? Oo. Pahayag ng Malacanang sa hindi pagtulong ng bise sa gobyerno sa kabila ng lahat ng umano'y nalalaman nito mula sa pagpapababa ng presyo ng bigas hanggang sa preparasyon sa epekto ng gyera sa Iran. Makasarili kung tawagin ni Castro ang vice-presidente at naikumpara pa kay Naga City Mayor and former Vice President Leni Robredo. Naku, Auntie Claire, ba't dyan mo ikinumpara yan? Ang layo. Napakalayo. Eh, pareha silang vice president di ba? Oo. Tama lang din yung comparison ni Auntie Claire, oo. Pero napakalayo. Napakalayo, Diyos ko. Kung bakit sasabi ko selfish, unang-una, sabi niya marami siyang alam, di ba? Kahit galing ka sa Pangulo, magtrabaho ka pa rin. Kahit kaaway mo ang Pangulo, bakit si VP Leni at that time, kahit inaaway siya ni Pangulong Duterte, nagtatrabaho siya. Meron siya ibang programa. Di ba? Kahit ang liit ng budget niya, wala pa siyang confidential funds noon. Hindi raw papansinin ng kampo ng bise ang pahayag ni Castro. Bukod sa bise, hinamon din ng Palace Press Officer si Navotas City Representative Toby Tiangco kaugnay ng umano'y katakatakang pahayag nito na papanagutin ng bise ang mga kurakot kapag nanuklok ito sa pwesto. So hanggang walang ginagawa si Vice Presidente doon sa ghost projects ng kanyang ama, hindi tayo maniniwala kay Congressman Toby Tiangco. Siya ay isang mapanlinlang. Oo, totoo yan. Mukha lang ni Kobe. Patunayan niya yan. Hindi paniwala eh. Toby Tiangco, patunayan mo yan. Hindi raw kasi kailangan maging presidente para maghain ng kaso. Kaya hanggat walang napapanagot sa ghost project sa ilalim ng Duterte administration doon, mapanlinlang umano si Congressman Tiangco. Sagot naman ni Tiangco sa BNC, tila kalaban ng turing ni Castro sa mga taong iba ang opinyon. At kaya nga raw inihain niya ang resolusyon. Tama naman. Ano rin to? DDS na rin nga to. Pagka ano raw, iba raw opinion, iba raw ang kaaway daw katuring ni Claire Castro. Hindi! Paliwanag mo kung ano yung sinasabi mo. Para hindi ka yung sinasabi mo, bigyan mo ng ebidensya. Hindi yung daldal ka ng daldal, Toby. Di ba? Sabihin mo, pag naging presidente si, hindi niya patatawarin yung mga kurap. Ba't kailangan pa maging presidente yan? Di sampahan mo ng kaso. Kung sino sinasabi niyang kurap, sampahan niya yung kaso yung kapatid niya, si Pulong. Malayo rin ang utak nito. Si Toby Tiangco, no? Malabo din, oo. Para na rin lang si Defensor. Parang yung isa pa. Yung mga kampe kay Duterte talaga, oo. Tuloy nyo. Siyang humihiling ng expedited impeachment resolution ay para matumbok na ang investigasyon laban sa bise. Ang krisis ng sumisirit na petrolyo raw ang importante kay Tiangco at hindi ang kung yun ang importante sa'yo, yun ang importante sa'yo. Bakit sasabihin mo pa na 1,000%, 1,000,000%, hindi pwede maareglo si Sara Duterte? Kung hindi siya pwede maareglo, di ngayon pala magkaso na siya kung sino gusto niya kasuhan mga kurap. Hindi puro kayo daldal. Oo, sa totoo lang. ping politika, pero paninindigan nito, hindi siya DDS. Hindi daw DDS si Toby Tiangco. Baka XYZ ka. Ano na yan? Oo. Wala. Basta, yun ang ano ko dito. Sana mali tayo. Pero yun nga, mabubulgar ng todo yung kahayupan, pati yung mga bank accounts. Pag nabuksan, pag napabuksan ng Kongreso, yung bank account na sinasabi ni Senator Trillanes, labas na hulat yan. Oo, labas na hulat yan. Bahala na yung kung sino yung mga kongresista na hindi mag-i-impeach sa kanya. Oo. At yung mga senador na mag-a-acquit sa kanya. Yan. Kaya nga, di ba sinasabi ko? Paulit-ulit. Hindi ordinaryong kapal ng pagmumuka para itong klaseng ito ma-acquit. Oo. At hindi impeach. May impeach na sa Senado, sa Kongreso, pero meron pa rin dyan makakapal ang muka na hindi siya i-impeach. Maski na nagdudumilat na ang mga ebidensya
ng kanyang kahayupan. Isa na nga yung pagbabanta niya sa buhay nitong si His Excellency tsaka asawa niya tsaka ito si Romualdez. Oo. Maliwanag ko yan eh. Tsaka yung mga Mary Grace Piatos. Ang dami. Ang dami talaga. Oo. Kaya ba? Pag lumusot ito dito, lumusot ito at nakatakbo to, talagang wala. Sarsuela nga ito. Tama ang sinasabi. Ni Panelo. Ito ay isang malaking gastos ng gobyerno na wala namang patutunguhan kung hindi sa basurahan. Sana hindi mangyari. Oo. Dasal. Yun ang katapat ng nangyayaring kademonyohan dito. Kasi pag ito hindi na impeach, may impeach at may impeach, pero yung mga hindi boboto sa impeachment nito dahil 315 nga raw yung mga kongresista na yan eh. 105 ang kailangan boto para ma-impeach. 105 kontra siyam. Yung 105 na nag-impeach sa kanya sa Kongreso, titirahin lang ng siyam na senador. Kasi kailangan 16 ang boto dun eh. Baka hindi pa sa kwenta ni ni Panelo, baka mahirapan pa maka-6 na guilty verdict to sa kanya. May sinabi na ni Panelo si Bam Aquino pwede. Pangilinan pwede. Risa Ontiveros pwede. Yung pa isa 4 lang yata yung nasabi nito si Panelo o 6. And the rest is wala na. Yun na, tapos na dun. Kaya yun, dapat talaga maghanda ang taong bayan. Hindi ho maano to, Hindi ho ordinaryo to. Ito talagang parang kabutihan kontra kademonyohan. Yan ang lalabas niyan. Yung loyalty nila sa Duterte, mantakin mo, anong klaseng ano to? Ngayon lang ako nakakita ng ito. Si Corona nga Justice Corona pa, na-impeach na guilty pa dahil lang nabuko yung dollar accounts niya. Milyon yata. Nabalik ba yon? Yung wala yata, hindi yata nabalik yun. Nakaw yun kaya nga siya nakumbit ng Senado di ba? Ewan ko na ibalik. Milyon din yun. Sige mga friend, mag-collab na tayo. Yan napakalambot. Sa to, lambot. Asan? Yung mga sinampang kaso ni Senator Trillanes. Kay Pulong, kay Bongo, kay Sara, kay Duterte. Wala Kulab na tayo mga boss. Ang hirap isipin mga boss. No? Bago tayo magkulab, no? Mantakin mo. Sabihin na nating 105 o 1/3 doon sa Senado, sa Kongreso, ang bumoto para ma-impeach itong si Sayad. 105 na kongresista, pinakamababa yan. Maaring tumaas pa. Dahil hindi ako naniniwala na maraming tangaron sa Kongreso. Tatalino ng mga sa Kongreso Mantakin mo. Kunyari 105. Kontra siyam lang. Siyam na senador na si Raulo. Na i-acquit itong si Sara Duterte. Papayag ba kayo, mga boss, sa gagawin nitong mga ulol na senador na to? Oo. Na kitang-kita nyo na yung gaano kaliwanag ang di ba? Ilang araw na lang, 25. Ako, hindi ako maasang dadalo yan si Sayad. Hindi yan dadalo. Ba't doon na lang ako sa Senado. Akin yung balwarte ko yung Senado Ito pupunta dyan sa Kongreso. Diba? Ang maganda nga lang dyan, malalabas na lahat ang kahayupan niya sa Kongreso. Lalo na yung bank account. Yung pagmumura talagang, obvious na yun Kaya nga sinasabi ko, di ba? Sobrang kapal ng mukha mo, isang kongresista, para
Hindi mo i-impeach ang isang kagaya nito na public servant. O, di ba? Yun lang yun. Di naman yan nagpapasweldo sa inyo, hindi kayo mga gago. Tingnan nyo. David Ali Mendoza, shout out. Good evening po, Karos. Pareho po tayo ng iniisip na disisipot si Inday Sayat sa impeachment case niya, o di ba? Kasi ay magkakalat lang po siya doon. Oo, kung ano-ano ang isasagot niya. At baka manumbat pa yan sa mga kongresista. O kagaya ng ginagawa niya, iniimbestiga siya, di ba, putan? O, hindi niya pina-attend yung mga kasama niya sa OBP. Ako na lang. Bandang ko, pinagbubuli niya yung mga ano doon, no? Tangina. Gago talaga eh. Ha? Divina Aguilar, shout out. Di kung ganun pala, need ng taong bayan na mag-rally sa Supreme Court at Senate at kalampagin ang mga yan para tuluyan na yung si Sara. Pwede talagang ganun mangyari ron. Dapat talaga. David Ali Mendoza. Arox, malaki nga po ang mata ni George Garcia pero walang silbi dahil natatapalan ng kwarta. O kung saan-saan dako, nakatuon ang tingin. Ayon ako sa inyo dyan. Michelle Edwin Mike, shout out my friend ha. Librado Ludovico, blessed morning Karox and to all warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. Stay safe and healthy. Hoy, putang apo mo, lingkod bayan ka ba? Hayop ka, lintik ang tattoo mo. Saan kayo kumukuha ng kapal ng mukha nyo? Mana sa amay. Rodelia Alpilor, shout out. Hello po, Sir Rox. Sana nga po tuluyan ang Inday Lustay. Pag yan nakalusot, pa yan, tama ka, Sir Rox. Talagang matutulad siya kay Erap. Manalig lang po tayo. Salamat po, Sir Rox. Salamat at ingat and God bless. God bless, Rodelia Alpilor, ha. Friend Shervin Sapeda, Christian Sen, July 7, Alcantara. Lalisa Apolinar, shout out. Sabi ni Friend Shervin. Rox, Team Balakubak, muling rumaratsada sa topic ko po today. Si Sayad at si Dilat Mata na walang silbi. Ugod ng siba sa kwarta. Tulaya. Ako, masasabi ko po Sir Rox, gatyang po, nandyan at di napapalayas ba? Sir Rox, di na po siguro kagulat-gulat kung isang araw malaman na po natin di mabilang na mansyon ang pag-aari po niyan sa Forbes Park. Ano po? By dating pipitsugi ng dating at dating nirereklamo ng isang tao na ayon sa kanya dinugasan po siya ni Dilat Mata at inangkin na yung property niya ng hindi bayad. Napanood mo rin pala, friend. Umuupa siya ron. Kaya hindi na nagbabayad si Mata. Bandang huli, kanya na pala yung condo unit yung friend Halos maglupa sa yung may-ari. Pero siguro na nahimik na po yung babae kasi nga magmula pa lang po nung pag-upo ng tumbong ni Dilat Mata po dyan sa Comelec parang batis kung umagos po ang perang bayong-bayong na nahakot niya. Sa dami po ng anomalyang magmula po nang siya maupo, sino pa po ang di maniniwala na yan isang tulisan at pusakal na magnanakaw. Ilalaban ko po ang kirot ng aking rayuma pag di po totoo lahat na sinasabi ko, Sir Rox. Totoo lahat naman. Naku, tingnan mo nga pag mumukhaan yan, Sir Rox. Sa tabil lang po ng dila niyan, kaduda-duda na. Kaya di po yan napapalayas dyan. Walang katapusang kalbaryo po ang aabutin po natin dyan, Sir Rox. Totoo yan. Dapat po itong ating si Kuting, mag-isip-isip kang mabuti, sir. Malapit na 2028, pihadong nakakamada na ulit ang makinang may magic, kaya ganyan kalakas ang loob at kakapal ng mga pagmumukha ng kanyang mga tagapagtanggol, si Rox. Totoo yan. Diba? Ang galing mo talaga, Tete. Puta mo na lang.
Kita mo lang yung sinasabi ni Butiking Pasay, kahit 3 pa daw ang maging kalaban ni Sayad, no match, siguradong panalo sila. Wow! Saang banda, Sir Butike? Dahil, saang banda, Sir Butike, dahil bayad na, kaya sure winner na. Naku, magkano ang tigil-tigilan mo kami? Kayo din lang, tropang bukbok. Wag na, Toy. Lumayas-layas ka nga lang dyan at mahambalos ko yung uso mong sobrang tabil. Magsama-sama kayo mga kampo ni Satanas, mga leche, mga buwiset, puro kayo mga kriminal, mga peste kayo ng bayan. Matunaw na sana kayong lahat, kinam, mga buwiset, puro kayo mga nakatutuyo ng dugo. Pampakorta sa utak, leche, layas, tsupi. Minta ulit yan, dito talaga parati. Maglusartan ka, pre, na Kalati Baya, shout out. Pastor Jun Lagon, shout out. Good morning, Kasani. Labatabahin mo, patagilid ang mga bolt plugs na yan, Kasani. Labatabahin mo. God bless, Kalati. Elizabeth Iscario. Good morning, Sir Rox. Ano pa ba ang dapat patunayan dyan sa mga pinaggagawa ng Sara na yan? Kitang-kita naman ang ebidensya sa dami ng kasalanan nito sa ating bayan at alam naman ng taong bayan yan. Alam naman ng taong bayan yan. Kaya lang, sa mga DDS na yan, at hawak nila ang Korte Suprema, tapos ang dami pang pro-Duterte senador dyan. Kaya mayabang pa rin ang Sara na yan at may lakas pa ding mang insulto sa mga kalaban nila. Totoo, yari yan. Oo. Pero taong bayan dapat yan, pinipeople power na yan, putangin ng Senado na yan. Pag hindi yan na guilty verdict dyan, oo. Elizabeth Iscario, tungkol naman dito sa Comelec na nag-acquit kay Marcoleta. Bagay naman sa kanila na Comelec, di ba? Lalo na si Garcia. Halata namang mukhang pera to. At yung katwiran nila kung bakit ito nawalang sala kasi siguro grade school alam na nagkabayaran dito. Mga DDS na fans nila ang maniniwala dito. Totoo. Wala talaga 3J Hope, shout out. Ako, saka si Ka Enzo, pareho kami ng guts feeling na this time hindi makikialam ang Supreme Court. In a way, na magbibigay sila ng TRO kasi beyond our wildest dream na ito kung mangyayari. May kanya-kanyang kapangyarihan ang Supreme Court, ang Congress at Senado. Maliban na lang kung talagang unlawful ang ginagawa ng Congress. Totoo yan, friend. Pero kaya sinabi ko, pera ang pag-usapan dyan. Itong mga senador na to, na mag-a-acquit dyan, putangin na. Bigyan mo ng kalahating bilyon yan, 500 milyon, sa dami ng pera niyan. Kukunin na yan. Total, putangin na. Pagdating na eleksyon bibili ko lang ng boto yung 300 milyon. Sabihin mo, panalo na yan. O di may 200 milyon pa sobra, di ba? Panalo pa ulit, di ba? Subok naman, di ba? 3J Shop. Nakita mo si Bunggago, number 1 pa. Alam na nga ng tao na hindi naman senador ng Pilipinas siya, kundi senador ni Duterte. Daming nakalusot na si Duterte. Marcoleta. Bato. Tingnan si Bato, putang ina, kasarap ng buhay ni Bato. Hindi na pumapasok, sumusweldo pa, pati mga kamag-anak niya nandoon sa Malacanang, sa Senate. Mga tauhan niya pala, puta, asawa niya, anak niya, putang inag diyan. Kapakapala mo, Mary Lebron, shout out. Good morning from Baguio City, Sir Rox and family, no skipping ads. Shout out, Mary Lebron. Dolor Garcia, friend Amy Bingson. Emanis Kalananak, shout out Eddie Luna, shout out. Reynaldo Gonzales. Kahon na kahon na si Inday Sayad. Ala nang makakuha ang depensa. Hindi naman sila pwedeng kumuha tamang resibo sa COA. COA nga mismo nagsasabi, sablay ang mga resibo nila at gawa-gawa lang. Dennis Nir nga, Eka Boying Rimulya.
ubos na ang pang-aangas ni Sara hanggang 25 na ang huling pagsisinungaling sa media. Sana nga. Jojo, Tol, di pupunta si Sara sa mini-series. Ay, hindi talaga pupunta yan. At siya pupunta, ano kayo, siniswerte? Maghintay kayo dyan. Sabi niya. Oh. Pero hindi siya dapat ang ipatawag lang doon. Dapat lumabas yung mga ano doon. Sila La Chica, dapat patawag yan. Patatawag siguro yan ng Kongreso. Sila Chica, bank accounts, lahat. Oh, tsaka yung mga pinagsusuhulan niya ng sobre. Yun ang mga ano diyan testigo No, wag ka na pumunta, sayad. Pero hindi pwede siguro hindi pupunta yung mga pinatatawag diyan. Oh, dahil yung bangko, susupwe na yan, di ba? Para ilabas yung ang AMLAC, paano pa yung mga palagi ko tuloy na to. Hindi na siguro pwede sasabihin na si Madriaga nga patatawag si Ramil Madriaga patatawag nga Ba't hindi pwede patawag sila Chica? Di ba? Tsaka itong si Ponga. Tsaka yung isa pang abogado na involved sa pagnanakaw. Kaya malamang yan, hindi rin yan papayagan ng Kongreso na maging tumayong abogado yung dalawa na yan. Kaya 14 na lang. Napakahirap ni Sara Duterte. 14 na lang ng mga dekampana na abogado, no? Maril Pabianak, shout out. Well, tama naman si ate girl. Kahit pa feeling nila above the law sila, very powerful, untouchable, abusado at masyado lawbreaker na. May dapat kalagyan sila ng magsilbing lesson sa kanila na huwag umasta na daig pa nila Panginoon na siyang lumikha sa kanila. God bless us. Happy weekend po tayo sa mga warriors. Happy weekend, Marilo Castro. Eddie Luna, Christian Cheng, shout out sa inyo mga boss Ay nako mga friend. Ay, mission accomplished. Bukas ulit mga boss. Brother Elias Isyo, shout out. Malungkot pero yan ang pupuntahan yan Yun ang mangyayari dyan. Lato yan. Ang kapal ng mukha naman itong mga senador na to para i-acquit nyo yan, putang ina. No? Talagang ganun. Kapalan talaga ng mukha, di ba? God bless mga boss. Dasal. Yun na lang talagang dito sa nangyayaring ito. Na ang Senado ay namanipula ng mga kampon ng demonyo.